Sa 1 John chapter 4 verses 16 to 21. Tayo po ay magsitayo at sabay-sabay po natin basahin. Sa unang pong talata, nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa nauibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin kaya hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa digdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ng anumang pagkatakot. Hindi maganap ang pag-ibig ng sino mang nakatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo ibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagsasabing ibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung kapatid na kanyang nakita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Sa huling talata po, ito ang utos na ibibigay sa ating Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang mga kapatid. Tayo po ay mga magpunan. Kung pakinggan ang mensahe ng Diyos, bibigyan linaw ng ating pastor, si Pastor Guzman. Bukas po ay holiday dahil magbabagong taon ang mga kaibigan natin o bayan mga tinisip. Sa gaya ng nabanggit po kanina, ang buwan ng Pebrero ay tinuturing na buwan ng pag-ibig. At gusto lang din natin, hindi dahil buwan ng pag-ibig, kaya lang po natin pag-uusapan ito. Gusto ko natin bigyan ng pansin ay yung kahalagahan ng ipinagdiriwang na para sa atin naman po ay dapat natin laging alalahanin. So doon po sa ating binasa ay makikita ko yung ating pag-aaral, pagbubulayan, ang kumpiyansa na meron tayo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Our confidence through God's love. Isa kong survey na ginawa sa Estados Unidos, 60% po ng respondents ay nagsabi na sila ay naniniwala sa impyerno. So 60%, kung 100, yung 40, hindi. 60% naniwala ako sila may impyerno. At karamihan na nagsabing naniniwala sila sa impyerno ay sinasabing hindi sila doon pupunta. Mayroon mong mga katugunan na dahil sabi nila ang Diyos ay pag-ibig. So hindi may impyerno, hindi kami pupunta sa impyerno kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang ating pong tema, the God who reveals Himself in the Bible is the God who is love and the God who judges. Diyos ng pag-ibig at Diyos din na huhukom o hahakot. So yan ho ang Diyos ng Biblia. Yan ho ang Diyos na nagpakilala sa atin. Kaya dapat alam mo natin ang pagbalanseng pagtingin sa pag-ibig ng Diyos at yung kanyang katuwiran o pagiging magwid dahil siya'y hahakot at huhukom sa lahat. Ito po ang ating bibigyan ng titin para sa ating tema ito sa buwan ng Pebrero. Tayo po'y manalangin. Dahilan namin Diyos at aming Ama, salamat sa muling pagkakataon na sa pagpasok ng buwang ito, pinakalooban ng muli kami ng pribilehiyong magkasama-sama para sa isang natatanging pagsamba. Isang pagdiriwang na inyong inilaan para sa inyong mga inirang, sa inyong mga anak. Salamat dahil ito ay isang pribilehiyo para sa amin na kung saan ay kami ang binigyan niyo ng ganoong pagkakataon upang sa aming pagpaparangal sa iyo, kayo ay madugod at ito'y maging mabango sa aming handog sa inyo. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Nawa ay masumpungan kaming karapat-dapat sa inyong harapan dahil alam namin na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo lamang kami makakadulog sa inyo dahil sa inyong biyaya at ilang habagan. So umagang ito, Panginoon, salamat sa pagbiministeryo ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, sa kanyang napakasaganang biyayang patuloy na kami samahan sa bayan ito sa buhay at
patuloy na madama at may padama ang pag-ibig na mula sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sinasabi ho ng banal na kasulatan, si mismong si Jesus din ang nagtunggit nito, nasa Mateo 24:12 ay sinabi, ang kasama ay lalagana, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, manlalamig. So, ngayon ho ay malamig. So, ano ho pakiramdam ninyo? Lumamig ba ang inyong pakiramdam? Oo, sa panglabas, ating tinatawag na yung tinatawag na sense of pakiramdam na kung saan nararamdaman natin sa ating mga balat ang dampi ng malamig na panahon. Pero siguro, hindi dahilan ito para manlamig ang ating pag-ibig. Lamang, sabi po ng banal na kasulatan ay manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sinangayunan ito ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo, chapter 3, 2-4, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, walang pag-ibig sa Diyos. Sa isa pong pag-aaral dati, sabi sa California, sa Amerika, pag daw may 10 nagpapakasal, 2 nagdi-divorce. Ngayon mo, pagdating 1990s, ngayon, 21st century, mas marami na ho naghihiwalay kaysa nagpapakasal. Indikasyon na kahit sa relasyon ng mag-asawa, hindi na ho ganun kainit ang pag-ibig. Sa atin kaya, kumusta ang pag-ibig? Sa atin kung kayang sambahayan, ang mga magulang natin, ang ating mga anak sa magulang at ang magulang sa anak. May pag-ibig pa? O baka kaya lang sumusunod, may napapala? O kaya lang may ginagawa, ay gustong, sabi nga dito, maging mapagpataas, palalo. Ibig sabihin, ang motibo ng ating pagpapakita ng pag-ibig ay malamang wala ko doon sa tunay na dapat ay kahulugan nito. Mga kapatid, ito ho'y nakakabahala kasi hindi ho ito isang bagay na kung saan ay hindi posibleng mangyari. Dahil hindi naman siguro sasabihin ni Jesus ang mga ito kung hindi totoo. Dahil alam na ho ng Diyos ang mangyayari sa uling panahon. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Dahil dito, importante na magkaroon ho tayo ng tinatawag na pagkaunawa. Saan ho bang magkakaroon ng tinatawag na kahalagahan ang pagtingin natin sa ating tinatawag na pagnayan sa Diyos at ang pag-ibig. Meron kong ginawa si Juan, Apostol Juan, doctrinal at practical test. Doktrina, o ito po yung tinatawag natin turo ng Biblia, turo ng salita ng Diyos, at yung practical, ito po yung application. So, ano po ang kanyang sinabi? Doon mo sa 1 John chapter 4 verse 6, dito po nakalagay. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Doctrinal test. Ang nakikinig sa Diyos, meaning, hindi ito yung parang may nangangaral ka, may dumaan na kinig, okay na po yun. Ito ho ay merong mas malalim na kahulugan. Ibig sabihin, nakikinig at inuunawa, siyempre, ang pinakikinggan. Ang nakikinig ay kumikilala sa Diyos. Mayroon din tao na nakikinig, pero hindi ho kumikilala sa Diyos. Hindi ho ito doon, hindi ho yun kasama dito. Ang sinasabi ho dito, yung mga nakikinig at umuunawa. At ang sabi dito, yung hindi nakikinig, ito daw ho ay hindi sa Diyos. Ngayon, sa pagkakataon ito, hindi naman ho lahat ng nakakausap natin, hindi mananampalataya, ay hindi agad nakikinig, siyempre. At ang Diyos lang ho nakakaalam kung sino ang tunay na sa Kanya. Pero yun ho ang unang bagay, dahil ang Espiritu daw ho ng Diyos, ang katotohanan, ay sabi nga, maikumpara sa sino mang may Espiritu naman ang kasinungalingan, kung sino ho ang suma sa tao, alinman.
sa dalawa. Nalalaman natin nananatili tayo sa Diyos at siya naman ay sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. So yun yung Espiritu ng Diyos ay sumasa Diyos at nakikinig sa Diyos. Nakikinig. Maraming anak hindi na nakikinig sa magulang. Matigas sa ulo. So marami rin mananampalataya na matigas din ang ulo sa pakikinig sa Diyos. Pero ang bottom line dito mga kapatid, ito ay ang pinagkukumpara ko dito kasi ni Juan, yung hindi nakikinig at yung nakikinig. So kung believer ka, mananampalataya ka, minsan matigas ang ulo mo, pero nakikinig ka rin. Kaya lang, naghihintay ka muna ng garute. Naghihintay ka pa ng ika nga ay paalaala ng Diyos, makinig ka. So gusto natin sabihin na sa ganun nung di ba natin pinukumpara, no? Hindi, meron din nung hindi nakikinig na mananampalataya. Pero siyempre, yung hindi mananampalataya, hindi mo natin kasama makinig yun dahil hindi talaga sila makikinig. Ngayon, dito naman sa punto ito, yun na yung pag-test sa tinatawag nating kaalaman. Dahil sa unahan, sinasabi po ni Juan na yung alam daw po yung kung sino yung Espiritong hindi sa Diyos. Dahil ito daw ay nagtuturo na kung saan ay taliwas sa katotohanan. Ngayon, ito yung praktikal. Nalalaman natin tayo yung iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Practical test. Ang ibig sabihin, kung tayo ay nakikinig sa Diyos, ang Diyos ay sumasa atin, nananalig tayo sa Diyos at ang ito daw ang katotohanan kung saan kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, tayo ay nagpapatuloy na umibig sa Diyos, siyempre, at nananatiling sa atin siya at dahil doon ay nakaiibig man tayo din sa iba. Ibig sabihin, ito ko yung application. So, pansin nyo, meron mong doctrinal, alam mo dapat yung palang katotohanan, nakikinig ka sa Diyos, at hindi ka lang nakikinig kasi pwede mo tayo nakikinig lang, pero wala tayong ginagawa. Ito ho ay nakikinig at mayroong aksyon, may pagsunod. At yun ang sinasabing pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ko, hindi simpleng impormasyon na narinig mo. Halimbawa, sinabi mo, umiibig ka ba? O, umiibig ako. Pero hindi na mo ganun yun dahil hindi impormasyon. Ang pag-ibig ay pinakikita. Yan mo ay mayroong aksyon. So, tingnan mo natin ang pagkakakilanlan ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Kung tayo mo ay nasa Diyos, ibig sabihin, ang pag-ibig ay nasa atin. Ano yung kumpiyansa? The confidence we have because of God's love. Ito, makikita natin. Una, we are confident in the day of judgment. We are confident about the sincerity of our love. And we are confident in obeying Christ's command to love others. So ito yung kumpiyansa. Na dapat, kung ikaw ay, ito ay parang pwedeng pang-test. Kumbaga, ito dito yung susubukan ng inyong sarili, kumbaga sa kalagayang ganito. So tingnan po natin. Una, ang kumpiyansa o parang tiwala sa natin dahil sa pag-ibig ng Diyos na sumasa atin, hindi ho tayo natatakot sa araw ng paghatol o paghuhukom. Hindi maaaring linlangin ng tao ang Diyos. Hindi ko pwedeng malinlang. Ibig sabihin kasi, pwede mong magkaroon ng buwan na pag-ibig. Chapter 3, verse 18. Ang sabi ko dito ay, maanak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So pwede nung ang tao ay mainik lang, masalita tungkol sa pag-ibig. Pwede sabihin niya, mahal na mahal kayo. Talagang nag-uumapaw ang pag-ibig ko sa inyo. Kahit pa kung anong ekspresyon, kahit pa kung paano natin sinasabi ito, ang sabi ho ng salita ng Diyos ay, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita lang, kundi ito'y may gawa. Hindi natin pwedeng linlangin ang Diyos. Kung meron tayong kumpiyansa o tiwala na sa araw ng paghukom, haharap tayo sa Diyos, ano ho ang meron dapat tayo? Isang tunay na pag-ibig, hindi huwag. Madali ho ito. Kaya yung halimbawa sa inyo, yung mga kabataan natin dyan, kadalagahan, kung may nanliligaw sa inyo, isa, kahit mananampalataya, hindi naman natin sinasabing hindi ako nananakot, pero isang test na dapat gawin ay yung pagpapakita ng pag-ibig ng lalaki sa kanyang nililihan o nililigawan.
may ano yun eh, merong test na dapat ay ginagawa. Kasi iba na ho ngayon, sabi nga, text lang, okay na eh. Pag isabi mo, love you, okay na yun. Pag na-receive yun, sabi, love din kita, biro mo sa text lang ho yun. Hindi pa ho kita yun ha, text lang. Marami akong narinig na gano'n na, siguro nabalitaan nyo, text mate, tapos nagkaroon ng relasyon, tapos nagkaroon mo ng problema. So, ibig sabihin, lalagana po ito, mga huwad. Meron nung nagpapakita ng pag-ibig na meron lang po kasing gustong makuha. Kumbaga yan yung parang titignan mo ang itsura niya ay parang anghel. Anghel po siya. Pero pagka tumalikod po siya, iba na po ang mukha. May kaya po naaalala siya. Dahil dalawa naman yun, meron talagang angel na elect angel at merong yung fallen, yung demonyo, yung sabi nga. Pero ibig sabihin, kahit tayo nakakaalam niya. Kaya dito, kung tutusin nyo sa Piniuman, sa chapter 4, hindi po sa unang bahagi. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Huwag ninyong paniwalaan agad. Kasi dapat nga may test. Kaya ito ang isang gusto natin sabihin, yung kumpiyansa natin, dahil meron mong manlilinlan. Pangalawa, mayroong kondisyon ang Diyos sa tao para hindi siya mahatulan sa araw ng paghukom. Mga kapatid, yung paghukom mo na binabanggit dito sa verse 17, sabi dito, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom, the day of judgment. At ang sabi, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Tayo tulad ni Kristo kahit sa daigdig na ito. Doon sa Roma 8, 1 hanggang 2, sino ko ang hindi hahatulan ang nakipag-isa kay Kristo? Ang sumampalataya kay Kristo. Ang kanyang buhay ay kay Kristo. At si Kristo ay nasa kanya. Ibig sabihin, ganun ho ang kondisyon ng Diyos para hindi mahatulan. Kaya nga, nung sabihin ho ni Juan na ganito, sapagkat tayo tulad ni Kristo, ano ang ibig sabihin nito? Dahil tayo ba'y katulad ni Kristo kung umibig? Hindi. Ang pag-ibig ni Kristo ay agape. Yun ho ay isang pag-ibig na ang antas ay sa Diyos, na kung saan ay wala kong iyang kondisyon. Ang ating pag-ibig ay minsan may kondisyon, madalas may kondisyon. Ang tinutukoy mo dito ay katuwiran, the righteousness, na sinasabing ibinigay sa atin ng Diyos ang katuwiran ni Kristo nang tayo sumampalataya. Ang nakikita sa atin ng Diyos ay ang katuwiran ni Kristo. Kaya pagdating mo ng paghuhukom, hindi tayo ang nakikita ng Diyos sa ating sariling mga kahinaan, kapalpakan, mga pagsuway, dahil kung doon mo tayo makatulan, tiyak, kasama tayo na mapapahamak. Dahil hindi tayo mapapahamak, hindi dahil tayo'y naging lubos na masunurin, naging lubos ang pag-ibig, o naging tapat sa Diyos, kundi dahil kay Kristo na sumasaan. Ibig sabihin yung katwiran yun. Tayo walang ipagmamalaki. Kaya, yun ang kondisyon ng Diyos na sabihin dito na sapagkat sa araw ng paghuhukom, tayo tulad ni Kristo na nasa daigdig pang ito. Napaka-ganda ko ng pribilehyo nyo. Isipin nyo tayo katulad na ni Kristo. Kahit nandito pa raw tayo. Parang isipin mo, kahit sa kabila ng ating mga pagsuway, ng ating pagiging matigas minsan ng ulo, dahil kung tayo talagang sa Panginoon, ang nasa atin ang Panginoong Jesucristo. And then, ang kapahayagan ng tunay na pag-ibig sa puso ng Kristiyano ay mag-aalis ng takot. Yun ang sinabi din doon sa talatang sumunod, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot, hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ibig sabihin ito, kung binabasihan mo ng tao ang kanyang magagawa sa pag-ibig niya sa kapwa, yun mo ay limitado. At siyempre, bakit malalaman mo na hindi ganap yun? Magkakaroon pa rin ng takot at kakulangan na, hindi pa rin lubos ang ating pag-ibig. At yung sukatan dito, hindi ho yung ating nagagawa. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ho yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ho, nagkakaroon ho tayo ng tinatawag na pagpapahalaga sa kanyang sinabing dapat tayong umibig.
Hindi ho tayo natatakot sapagkat alam natin na hindi tayo kasama sa hatulan dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Gaya ng sabi ni Pablo sa Roma, walang makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, secure na tayo. Meron tayong kumpiyansa doon. Lamang, siyempre, nandun din yung katotohanan, sabi nga natin kanina, yung practical side. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hindi natin kasi tinitignan yung, Lord, minsan hindi ko maibig yung gano'n, o yung sigayon. Hindi yung tayo yung tumitingin, kundi tumitingin tayo doon sa pag-ibig na ng Diyos na sumasakit, na tinanggap natin. So, nandun ang ating kumpiyansa. At alam naman ng Diyos kung paano din natin i-express o pinapahayag at ginagawa ang pag-ibig na ito. So, dapat malinaw sa atin ito na kaya kung yun ang nag-aalis ng takot, hindi tayo nag-aalala kung ano man noon pwedeng mangyari, kung sakaling tayo kunin na ng Panginoon na naisip natin, ako kaya ay nakaibig ng sapat at ganap. Ako kaya ay nakapagpakita ng tunay na pag-ibig. Hindi ho yun ang magiging basihan. Kasi kung magkukulang ho tayo doon at tayo nakatulan, di ang ibig sabihin ho, parang tayo ho by works ang salvation. Parang ang mangyayari pa rin ay magsisikap ka na umibig dahil kung ito ang standard ng Diyos sa pag-ibig at hindi mo naabot yan, pwede hindi ka maligtas. So hindi na ho tayo nakatingin. Pero ang gusto natin sabihin, hindi naman natin pwedeng baliwalain yung pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi natin ipapahayag at gagawin ulay sa Kanya at sa iba. Dapat ay malinaw po yun. Makikilala uri ng bawat gawa sa araw ng pag-uong. Ito yung the day of judgment para sa believers. Ito yung judgment. At sabi, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon na hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ng tayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, kaya na ay para siyang nagdaan sa apoy. Ang atin ang paghatol ho ng Diyos, dadaan ho tayo dyan. Hindi tayo pwedeng libre o sabi exempted. Dadaan tayo sa day of judgment. Lamang ang tinutukoy ho ditong paghuhukom ay iyong pagsuri o pagtingin sa ginawa natin habang tayo nandito. Halimbawa, sa ating paglilingkod pa, nakita ang tunay na pag-ibig. Baka naman naglilingkod ka nga, naglayawang ka naman. Pati naman pagmamataas mo. Pati ang pag-ibig mo, ako. Hindi ka marunong magpakumbaba. Pati ang dating mo sa iba'y parang ikaw na lang ang gusto mo isikat. Pag ganyan ho ang motibo, ano ang sabi dito? Sabi ko dyan maliligtas ka. Kung kayo talagang mananampalataya, maliligtas ka. No, wala akong duda doon. Pero sabi, kaya lang, parang nagdaan sa apoy. Ano kung mawawala? Ang reward. Sabi, wala ka rin. Wala kang gantimpala. Kasi, ginawa mo lang pala yun na ang iba ang motibo mo. Ngayon, gusto ko natin sabihin na ang tunay, ang ating pagiging Kristiyano, ang tunay na kinikilala ng Diyos, yung bang ginagawa mo ito out of love. Una ay sa Diyos, na kahit hindi ka mapansin ng tao, ay hindi ka na mabigyan ng gantimpala ng tao, laki o recognition, wala yan sa iyo. Ginagawa mo yan dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo yung tao. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. So ang paghatol, hindi mo tayo sasabihin na, ikaw, abay, pagkamarami yung nagawang kasalanan na. Yung ginawa ni Kristo sa iyo ay kinapos. Sa dami ng mga ginawa mong kasalanan, kaya kahit ka, nakakalupot, hindi ka pasa. Sa impyerno ka. Ang day of judgment po, na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 3, hindi po yun yung judgment na mangyayari doon sa binanggit sa day 1, na hindi tayo natatakot dahil ibang klase po yun. So ito po ay pagsusuri sa ating mga ginawa. Naalala niyo sinabi ni Jesus, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito. Hindi masama magbangko o mag-impong. Ang sinasabi ko ay, ang isipin niyo, ano ang priority? Nagbabangko ka lang dito. Tapos pag namatay ka, iba rin naman ang gagamit niyan. Mas mabuti na yung nag-iipon ka rito, pero at the same time, priority mo ang spiritual na pag-iipon.
para pagdating mo sa langit, biganti pala. So, dapat ang kaisipan mo ng Kristiyano ay ganun. Hindi yung parang gusto natin dito tayo ma-reward. Pagkahugero, ay di, sabi ni Jesus doon sa mga Pariseo, tinanggap na ninyo ang inyong ganti. Wala na kayong mapapalapa. So, hindi tayo dapat ganun mag-isip. So, ito, tandaan niyo, ang paghatol ko dito ay hindi mo yung pag-upong ang binabanggit doon sa Juan. So, ang kumpiyansa, pangalawa, ang kumpiyansa natin sa tunay, sa sinseridad ng ating tunay na pag-ibig, o ng ating pag-ibig. Ano sabi sa verse 19? Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ano pang gusto natin sabihin dito? Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ngayon, ang tanong ito, nung magkasala pa si Eva at si Adan, nawala ang pag-ibig? Nawala ba? Nawala ba ang kabutihan? Nawala ba ang kabanalan? Nawala na ba lahat ito at puro ang ginagawa ng tao talagang puro kasamaan na lang? Wala na. Hindi yung totally nawala. Lamang, yun hong pamantayan ng Diyos doon sa kanyang unang creation. Yung tinatawag natin purity na tinatawag na righteousness and holiness. At yung morality ng tao, wala na yun. Affected yun. Distorted. Kumbaga, umiibig mo ang tao noon dahil hindi naman totally nawala yung pag-ibig, hindi nawala yung goodness o kabutihan, lamang kapos na ho yun sa standard ng Diyos. Kapos na. Wala nang magagawa ang Diyos na gamit, ang tao, na gamitin yon para umabot siya sa standard ng Diyos. Wala na. Yun yung limited. Magagawa mo lang ito. Kaya may mga tao doon, kahit hindi man nanampalataya, ay mabait, mabuti, gumagawa ng kanay pagpapamalasakit at pagpapahalaga sa kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo lang mga mananampalataya ang may pag-ibig, gumagawa ng mabuti. Malungkot nga minsan nagdadaig ba tayo ng hindi mananampalataya? Lamang, yun mo sa standard mo ng Diyos, hindi mo magagamit ng mga hindi mananampalataya yun para sabihin sila'y talagang umiibig ayon sa pamatayan ng Diyos. So, ang sabi ko dito, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ano po ang ibig sabihin niya? Na despite na sumuway ang tao at naging makasalanan, ang pag-ibig ho ng Diyos ay kanyang ipinagkaloob pa rin sa atin. At yan ho ay malinaw na binabanggit na si Kristo ho ay manako, pagkatawang tao, ang sabi ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ipinagkaloob sa atin ang Espiritu ng pag-ibig. At tayo mo ngayon ay may kakayanang umibig. Now, anong ibig sabihin noon? Hindi na ako may umiibig noon. Oo nga. Pero ngayon, ang pag-ibig na ginagawa natin sa biyaya ng Diyos na ating naranasan dahil kay Kristo ay ayon sa dapat sa standard o pamantayan ng Diyos. Ito ang ibig sabihin noon. May kakayanan tayong gawin yun. Dahil nasa sa atin na ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng pag-ibig. Hindi natin pwede sabihin na, Panginoon, pasensya na, hindi na talaga makaibig. Kaya kong gawin ito, hindi ko kaya. Hindi na. Hindi natin pwede sabihin yun kasi ibinigay sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Paano sasabihin hindi mo kaya umibig? Ay nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Para bagang hinihingan ka ng isang bagay na wala naman. Hindi naman tayo hihingan ng Diyos na pag-ikapo ka ng 1 milyon, ay kung ang pera mo naman ay 100 piso. Siyempre, ibibigay ng Diyos sa iyo ang biyaya na magawa mo yung kanyang hinihingi. Hindi mo natin pwedeng maunahan ng Diyos. Hindi we cannot outgive God, sabi nga. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay ibinigay ng una niya. Hindi yung Diyos mandaraya na hinihingi niya sa atin, hindi natin kaya. Ang hinihingi mo ng Diyos ay yung ibinigay ng una niya. Kaya hindi tayo pwede mag-excuse na, Lord, kailangan ko magpapasensya ka na. Talagang hindi ko kaya. Eh, hindi pwede. Meron pa nakaayon ka na sa standard niya. Pwede ka nang magbigay ayon sa kanyang hinihingi. Pangalawa, nakakaibig tayo ng tunay at ganap dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun ang sabi ko sa mga talatang 7 hanggang 12. Kasi yun ang sukatan na binanggit ni Apostol Juan tungkol sa pag-ibig. Kasi sabi ko dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. So again, hindi mo, sabihin ninyo, pwede nyo pa lang mga unbelievers na umiibig, anak din ng Diyos.
Ang kausap po dito ni Juan ay believers. Hindi ho unbelievers. Ang sinulatan ho ni Juan ay mga mananampalataya. Huwag kayong malilito. Kasi baka magtaka kayo, hindi pala palang kapitbahay ko na nagdala sa akin ng ulam. Ay, yun pala ay umiibig, iniibig din ng Diyos. Kasi ay pa eh, binigyan ako ng ulam. Hindi. Ang kausap po dito ay unbelievers. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. No, ang sinasabi ko rin dito ay ang standard ho ng ating pag-ibig ay base na sa ibinigay na ng Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng bumaba doon. Hindi natin pwedeng sabihin, pasensya ka na, Panginoon na, ito lang kaya ko ha. Hindi, kasi ibinigay na ho ng Diyos sa atin at ang sabi, ang umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. At ang sabi ko dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak. So ito ho ang tinatawag na ultimatum na pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig ng subuhin na si Kristo. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, nilagyan muna ng Diyos ng remedyo. Parang yung gulong, halimbawa ganito. Sa pagtakbo mo, parang tayo po yung gulong na flat tire, flat. So, ang nangyari, siyempre, hindi mo pwede itakbo yan. Lagi, masisira. Kung yan man yung rim o naman, masisira. So, ang nangyari mo doon, ay pinalitan ng Diyos ng spare tire. At yun ho, kaya tayo ay nakatakbo ulit. Kung mamarapati natin gamitin yun, hindi ho spare si Jesus. Siya ho yung pampalit, yung substitute kasi tayo flat. Hindi na tayo pwede. Ang kailangan yung maayos na makapatakbo ulit ang ating sasakyan. Yun po yung ating buhay. Magiging maayos na ulit tayo kasi si Jesus na ang ipinadala ng Diyos na sumaatin para tayo ay makapamuhay ayon sa kanyang pamantayan. Kaya again, wala tayong excuse. Hindi natin hindi tayo pwede magdahilan sa Diyos. Hindi ko kaya, wala kong magagawa, so pasensya ka na, okay lang. Hindi tayo pwede gano'n. Kasi aalahanin mo natin, nasa atin mo ang Espiritu ng Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Ano mo ibig sabihin ito? Kasi sa English, medyo critical. Sabi ko ay yung love is being, our love made perfect. Baka minsan sa English word, perfect. Pero mga kapatid, tama naman po yung gamit niya. I think nabanggit ko sa inyo ito na sa salita mong Grego, yung perfect doon, hindi mo perfecto. Hindi ho yan ibig sabihin. Tayo bang mananampalataya ay nakakaibig ng perfecto? Hindi. Wala nakakaibig ng gayon. Diyos naman. Pero bakit tayo nakakaibig? At ang sabi dyan ay, ang ating pag-ibig ay nagiging perfecto. Yan ho ay tinatawag po natin, yung sabi, complete. Para bagang naiiayon doon sa pag-ibig na intensyon ng Diyos kung bakit nilagay na ang pag-ibig na yun. God's love in us reaches its true and intended objective. Ibig sabihin, ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa ating puso ay magagamit natin ngayon para tayo makaibig ng ganap sa iba. Yun ang ibig sabihin, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. As we grow, as we mature in the faith, naiintindihan natin na ang pag-ibig, na kailangan para tayo talagang umibig, wala tayong excuse, at ang sabi ko doon ay, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging nakakaabot doon sa layunin ng pagbibigay niya sa atin ito, kung ano man po yun. At iyan most especially, ay maparangalan natin siya sa ating pagmamahal at pag-ibig sa kapwa. Sabi ko, kanina ho sa lalamin ng pag-ibig. Di mo ba hindi sa mga unbelievers lang? Bakit po sa Efeso, sinabi ho sa 7 churches of Asia, the first church, the church at Ephesus, sabi ho ng Panginoon, you have lost your first love. Wala nang init ng pag-ibig. Ang mga mananampalataya siguro doon, kung mapapansin niyo doon, yung pinag-aaralan mo namin kasi sa Bible School, may subject ko kami Revelation, naglilingkod sila. Bakit? Alam nilang tama doon Ay bakit yung pagdating sa pag-ibig, kapos?
Anong ibig sabihin ito? Katulad kanina, nagkakamayan tayo. Siguro, may nakikita pa rin ako, kumakamay, hindi natin sa mukha. Alam niyo, marami akong pag pinapansin ko yung kasi doon lamang, it's a practical test to see you're really sincere. Pero magkakamayan mo, hindi ka nakatingin, what does it mean? Kapatid, oy! What does it mean? Ibig sabihin, okay lang, kinakamay naman kita, pero saan ang alag sa akin? Ito ang mas mahal eh. Pag-ibig, hindi nalalamig. Again, no excuse! Nasa atin mo ang pag-ibig ng Diyos. Ano mo sasabihin? Sorry ako kasi madali mo, hindi na ako makatingin. Oo. Okay lang mo, halimbawa na nakatingin ka sa taas, pwede sabihin mo, Lord, salamat sa kapatid nito. Pwede po, siguro matatanggal ko yun, Lord, salamat sa kapatid nito. Pwede. Pero yung nakatingin ka sa iba na nangangulit ka, sabi nga ako mga kapatid, gusto ko lang sabihin ito yun, in that simplest way, hindi mo may express. Kaya, hindi na kailangan, kamayan mo lahat. Kung makakamay ka sa tatlo, pero sincere, okay na yun. Kamay ka lang kamay yan, para naman pag, sabagay, okay din naman sa atin, gusto na yung Pero, mga kapatid, dapat sincere. Alam niyo ba ang mga Muslim? Siya sinama ko na isang kapatid natin dyan sa palengke, sabi sa akin, kakamay ka. Yung dapat sa lalaki lang. Pagkamay, sabi sa akin, pagkamay, lagay sa dibdib. Pagkamay ba? Pansinin niyo yung mga sincere na pagkamay lagay sa dibdib. Ang pagkakamali ko lang mo doon, pati sa babae, kumamay ako, bawal pa. Lalaki lang, kakamay. Pagkamay, kita ko pagkamay na ganyan, yung may takot dito, bila sa paligid. Pinakilala ko, sabi, hindi yung sinabi pa so, si Dani, kamay. Kita ko pagkamay, lagay sa dibdib, lagay sa dibdib. Ang ibig sabihin ng sincere. See? Tayo, nakamay, hindi mga nakatingin. Saan ang lagay? Sa ilong? Umunlad at lumalago ang ating pag-ibig mula sa Diyos at hindi nawawala. See? Hindi yung mawawala. Yan. Kaya lang mo, hindi lumamig. Hindi mawawala. Kasi paano mawawala? Hindi nawala sa iyo ang Espiritu. Nawala na sa iyo ang Diyos. Hindi mawawala. Kaya lang, may responsibility tayo na yan ay dapat manatiling mainit, naglalakad. Ibig sabihin, sabi nga ay on fire ang pag-ibig. May responsibility tayong ganun. Hindi tayo pwedeng magmukmuk na lamang at sabihin natin na, hindi na ako makaibig. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi yun. Ibig sabihin, kailangan natin i-exercise ang pag-ibig na ito. Dahil ito'y nasa atin standard na yun ng Diyos. Hindi yan ibibigay ng Diyos kung hindi natin kayang magawa. Again, uunlad at lalago yan. Dapat umaangat. Kumbaga yung nagle-level up, nagle-level up dapat ang pag-ibig, hindi yung palamig. Siyempre, naglalamig na nga ang kapaligiran, lalamig pa tayo. Ano ba? Kanina nung tayo umaawit, iniisip ko, sabi ko, Panginoon, kung lumalamig niya ang pag-ibig ng mga tao, sino mo magpapakita ng tunay na pag-ibig? Alam niyo, yung immediate na agad kumbaga yung sa atin, sinasabing, sagot ng Diyos. Ikaw, kayo, mga mananampalataya. Walang iba. Wala kayong i-expect na magpapakita ng mainit at tunay na pag-ibig, kundi kayo. Kung nalamig ng pag-ibig ng paligid, hindi kayo. Kanino mo natin naasahan niya. So mga kapatid, ito ho ang malinaw na kumpiyansa ng sinseridad ng ating pag-ibig. Hindi ho ito mula sa atin. Walang magyayabang na magsasabi, kita niyo man ang pag-ibig ko. Ang puso ko meron akong sakit. Enlargement of the heart. Kasi ako'y nakakaibig. Hindi, sakit po talaga yung malaki ang puso. Delikado po yun. Mamamatay po tayo pagka lumaki ang puso natin. Pero sana, ang paglaki ng ating puso ay dahil lumalaki ito, hindi literally, kundi lumalaki, lumalago dahil nakakaibig tayo kahit sa standard ng Diyos at naraabot nito ang katotohanan at intended purpose ng pag-ibig na yan. Yung gusto ng Diyos, yun ang ibig sabihin. Kung ang gusto ng Diyos na papapakita ng pag-ibig na ito, ganito ang dapat natin ipakita. Hindi mas mababa ang standard ko.
ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Again, ano ang inaasahan? Umiibig. Yung pagpapatuloy sa kasalanan, hindi ko yung nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi ko yun ang interpretation niya. Ang ibig sabihin ng nagpapatuloy sa kasalanan ay nagbubuhay ka sa dati mong buhay kung paano mo tinitignan ang iyong buhay walang relasyon sa Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung, kasi pag sinabi mo yung nagpapatuloy, sino dito hindi nakakasala? O hindi, pagkaho ganun, lahat tayo hindi na anak ng Diyos. Ang sinasabi ko dito, yung buhay mo na katulad ng dati na hindi nababago. Na parang wala kang Diyos. Wala kang pagkakilala sa Diyos. Pero kung kilala mo ng Diyos na bago ka na, ibig sabihin nun, hindi ka na napapatuloy sa kasalanan dahil ng dati mong buhay. Sabi nga you are not living in the way or that kind of love again. Bagong buhay. So mga kapatid, andun ulit ang tinatawag na pag-ibig na nasa atin dahil sa Diyos. Pangmuli, our confidence to obey Christ's command, dito po ay sa bandang huli, sa talatang 20-22. Ang nagsasabing niibig ko ang Diyos at napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na iyong nakikita ay hindi mo maiibig, paano mo maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Verse 21. Ito ang Diyos, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos, ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Hindi pilit ang pag-ibig sa kapwa kundi totoong pag-ibig mula sa pusong nakaranas ng pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig ko pwedeng ipilit yan. Pwede yung pilitin. Pwede yung bigyan nyo lang ng reward. Di ba yung sabi nga, yung parang ang puso ay tinuturuan para pag sabihin, sige, kung may kapalit na ganito, iibigin. Kaya nga sa atin, conditional. Yung sinasabing, iibigin kita kung, o pwede sabihin na, sige, ibigin mo ko at ibibigay ko sa iyo ito. Remember si Satan? Ano sabi niya kay Jesus? Nakikita mo bang kayamanan ng mundong nasa nilutang niya? Ibibigay ko yan sa iyo. Sambahin mo lang ako. Pilit mo yan. Ibig sabihin para pag ikaw ay binabray. Binibigyan ka ng something na magugustuhan mo, pero may kapalit. Sa Diyos no, hindi yung Diyos nang nagbibigay ng bribe o yung kung tawagin natin ay lagay. Hindi ko ng Diyos. Ay hindi ho pilit na pag-ibig ito. Ang pag-ibig ay binigay mo sa atin ng Diyos ay sabi nga, bubukal yan at magbubunga ng totoong pag-ibig sa ating Diyos at kapwa. Batid ng Diyos ang ating limitasyon, kaya nais niyang hindi lamang sa damdamin ang basihan ng ating pag-ibig, kundi sa kahandaan sumunod sa kanyang utos. 1 chapter 14, verse 21. Siya kung salita ko sumasa inyo, ako'y sumasa inyo, sabi ko rin, ang sumusunod sa aking mga utos ay siya umiibig sa akin. O, ano po ang ibig sabihin nito? Yung utos ko dito, na sinasabing umibig tayo sa ating kapwa, dahil ang pag-ibig ho hindi naman natin ito maiiwasan. Tao ho tayo. Hindi ko sinasabi na wala tayong limitasyon at kahinaan, kaya nilagyan mo natin ang ganung premise doon. O panundunan, ibig sabihin, may limitasyon. Minsan ang pag-ibig ho talaga natin andun ho na ibang pakiramdam. Lalo na kung sa tao, nakakakita ka na parang hindi siya malapit sa iyo at hindi siya nagbibigay sa iyo ng ganung pagpapahalaga, ang pag-ibig mo sa kanya, hindi ganun lubos. Kasi normal mo sa tao na iibigin mo lang talaga ng parang lapat, yung mapapakita rin sa iyo. Ano yan Parang sabi nga, nag-reciprocate ang pag-ibig. Yung ibinibigay mo, bumabalik. Yung binibigay mo, bumabalik. So pag hindi ka nagbigay ng ganun, hindi babalik. So hindi ka mag-i-expect. Pero dito, ang gusto kong sabihin is, alam ng Diyos yung kahinaan yun, yung limitasyon yun sa tao. So, hindi mo damdamin ang kasiyahan. Kasi pag damdamin mo, dadating mo ang point na pagka may damdamin ka na sa isang tao, hindi mo na yan ipararap. Hindi mo na magagawang iparamdam pa sa kanya ang pag-ibig na yan. Dahil may kakaiba kang damdamin. Or, lalamig talaga siya kasi meron kang ini-expect sa kanya na gusto mo ibalik sa iyo na hindi naman mangyari. Now, bakit utos?
utos demands obedience. Action. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo, abay, hindi mo pwede sabihin, pakikiramdaman ko mo na. Paano gusto? Sige, susunod. Gawin mo. Lord, ayaw ko. Okay, ayaw mo, sige. Hindi pwede, hindi mo, wala akong option. Pag sinabi mong utos, utos mo nakalagay dyan command. Ibig sabihin, it requires action. Kahit na ang damdamin mo ay may tabi ka. Halimbawa, ganito. Alam ng Diyos ang limitasyon. Nagkaroon ka ng kaunting problema sa isang kapatid. Paano mo i-express yung action? O dito halimbawa, yung kapatid, lumapit, kinumaya ka, kamay mo rin. That's action. Obeying God. Obeying Christ. Kasi kung kinakamaya ka, ayaw mo kamayan, you are disobeying God. At ang ibig sabihin, kung dinidisobey mo ang Diyos, ay hindi mo siya binibigyan mo. Di ba ganun tayo? Yun ang damdamin. Ano ba sa magkasama? Sa tagal-tagal ng pagsasama. Kasi nagagamit po natin yun talaga Sa illustration, di ba? Sa unang taon, 2 taon, hanggang 5 taon, very sweet. Pero paglipas mo niyan, nagbabato ka na. Minsan, yung dati-dati lang, pag uupong babae talaga, hindi namin tayo. Yung mga ilang taon, hinihila pa ako. Sabi, akin yan! Hindi, nagkasawa yun. Bakit mo? Bakit? Hindi kasi we are basing yung expression na yun sa ating feeling. Na parang dumadating yung point na, hindi na, parang nanawa. Parang natin pastor. Yes, that's true. God knows that. That's our limitation. Hindi, alam naman ng Diyos yun hindi naman tayo pinuprasa ng Diyos na, dapat ganito. Alam niyo ng Diyos, may limitation. Pero, iba yung command. Yun yung sinasabing, ang command, para pag ikaw ay tulog, sabi ng magulang mo, gising, papasok ka. Ayaw mo, Ay siya, bahala ka, di ka papasok, hindi papasok ka. Dahil ang ibig sabihin noon, ay meron kang requirement na dapat mong gampanan. At ganun ho relasyon natin sa Diyos. May requirement ho siya, hindi naman ho optional ang ating relasyon sa Diyos na para sa atin ng Diyos. Ay, mga anak, pausap ka. Kung kayo namin makakaibig-ibig, at kung hindi naman alis din lahat. Ganun ho ang Diyos. Ay di, lahat po tayo maglalaro. Magtatampisaw sa kasalanan at hindi nasusunod sa Kanya dahil okay lang naman pala Hindi. Pag sinabi ng Diyos ito, ang standard at may utos siya, we have nothing but we have no reason but obey. Hindi lang po pwede natin gawin. Obey. Kasi, kaya pag hindi na tayo sumunod, ay wala, nagkasala na tayo. Kasi hindi natin siya pinahalagahan. Now, kung iniibig mo ang Diyos, iibigin mo din ang iyong kapwa. Simple. Dahil sabi, kung ang Diyos daw na hindi mo makita, iibigin mo, hindi ang kapwa pa. Ito nga ang ibig sabihin yan Kung ang Diyos na yan, na hindi natin nakikita, ay nagbigay sa atin ng pag-ibig, at yun ho ay hindi man natin, basically, ginagamit ko natin ang feelings niyan, siyempre. Pero hindi nawawala ang ating isip, ang ating damdamin, at higit sa lahat yung spiritual na ating being, na alam natin may Diyos at tayo may takot sa Kanya. So, ang ibig sabihin mo noon, hindi natin kita ang Diyos. Di ba? Anong sabi ni Jesus? Sa alagad, mapalad ang sumasampalataya kahit hindi ako nakita. Gusto niyo mo makita ang Diyos? Kasi may kinakanta tayo ngayon sabi, makita kita ng mukhaan. Di ba? May kanta tayo ngayon. Alam niyo bakit ibig sabihin? Kaya kasi hindi ko binabanggit yun. Alam niyo kung bakit? Baka tutuhanin ng Diyos. Patay ko tayo Patay. Paano mo makikita ang Diyos buhay ka? Makikita mo ang Diyos pag namatay ka. Ay, kinakanta natin nais kita makita ang mukhaan. Ay, sasabi siya, papatayin kita, gusto ko lang makita. Kung sinabi, hindi mo, nabibiro lang. Alam ko na hindi, magpapakita ba ang Diyos dito? Sasabi niya, ito na po. Ever. Kaya minsan, sabi na, kasi pagkanta, minsan, it's a declaration of truth. Yun mo dapat. So, dapat, alam natin yun. So, again, ang gusto ko sabihin mga kapatid,
Despite hindi natin nakikita tayo, alam natin that's the truth. May Diyos, mahal tayo ng Diyos, inibig na tayo, mahal natin siya. E ngayon, ito ang requirement. Ibigin mo ang kapwa mo nakita mo. Dahil kita mo yan. O, hindi mo pa iibigin. Eh, yung ng Diyos na iibig mo raw. O, ay ang kita mo. So, wala tayong excuse again. See? So, mga kapatid, ganun ho ang kumpiyansa na pinakikita sa atin. Ang Diyos ho ay Diyos na napakilala sa atin sa Biblia ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit siya Diyos din na matuwid. Humahatol. Nagbibigay ng kanyang paghuhubong. Kaya, ano ang nangyayari? Sabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano kayong iibig. Gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat ng kayong mga alagad. Saan magagaling ang tunay na pagpapadama at pagpapakita ng pag-ibig? Sa mga unbelievers ba? Wrong. Dahil yan ho'y lalamig. Sa atin, lalamig din kung pababayaan natin. Pero sa mga tunay, sabi nga dito, sa mga alagad ko, sabi ni Jesus, makikita ang tunay na pag-ibig. Makikilala ng tao na talagang alagad ko kayo. Kasi ibang klaseng pag-ibig yan. Ang standard, galing sa Diyos. Hindi galing sa sanlibutan, hindi galing sa anumang bagay. So, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, handa ka na bang umarap sa Diyos? Yan, ngayon natin gatahin na. Gusto kita makita ang bukaan. Yan. Wait, kung gusto mo na talaga, kung handa na tayo, are you ready to face God in the day of judgment? Dalawang judgment. Ang dalawang paghuhukom na magaganap. Ang araw ng paghuhukom para sa mga mananampalataya. Unang Korinto 3:13. Yan yung binanggit ko na kanina. Pagsusuri yan, hindi ko tayo makatulan dyan base sa ating mga ginawang laban sa Diyos. Kasi pagkahugal ng mangyayari, sigurado hindi tayo papasok sa tangin. Pangalawa, ang malaking tronong puti. The Great White Throne Judgment. Yan po ang paghukom na gagawin ng Diyos, pahayag yun, pahayag. 20:11-12. Haharap po ang tao diyan, ang unbelievers, at sabi, pag ginatulang ka doon ng Diyos, sasabihin ng Diyos, doon tatapon ka sa naglalagablag na apoy, o yung asupre, sa may pangalawang kamatayan. Doon tatali ng diablo, ang mga bulaang bro, ang mga bulaang pupeta, ang mga hindi mananampalataya, doon sa trono, doon sa impyerno, at doon sa paghukom na iyon. Ang tanong, mayroon ba tayong katiyakan tayo hindi haharap sa ikalawang paghukom? Tiyak ba yun? Minsan may mga, kaya nga minsan tayo, kung hindi natin alam ang ating kalagayan sa pananampalataya, hindi naman natin i-expect na alam agad natin lahat. Kaya nga natin itinuturo. Dahil minsan natatakot tayo, Lord, sana mo maligtas ako sa paghuhukom. Pero depende sa dalawang iniisip natin paghuhukom. Yung sa una, wait, haharap tayo. Yung pangalawa, hindi natin haharapin. Ang tanong, nakakatiyak ba tayo hindi tayo haharap doon? Ang nais ko natin iwan ng challenge sa ating mga kapatid ngayon dito, kumusta ho ang ating pag-ibig? Kumusta ho ang ating pagpapadama at pagpapakita ng katotohanan sa salitang love sa ating Diyos, sa ating kapwa? Dahil may basis ho yun, meron ho yung may epekto yun sa pagharap natin sa paghuhukom. Either yung una, yung judgment seat, o yung great white throne judgment na para sa unbelievers. Tayo ho ang magdidesisyon. Dahil kung tayo nakakaalam, alam ng Diyos, pero tayo rin ang nakakaalam personal kung ano ang katayuan natin sa harap ng Diyos na umibig sa atin. So ang atin pong dapat gawin, ipakita natin ang pag-ibig na ito na walang halong kahuwaran o panlilinlang, tunay na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil meron po tayong kumpiyansa sa pagdating ng paghukom, kumpiyansa na ating pag-ibig ay totoo dahil galing sa Diyos at kumpiyansa na tayo nakakasunod sa utos ni Kristo na ibigin ang ating kapwa. Tayo po'y manalangin. O dakila namin Diyos at aming Ama, marami pong salamat sa katotohanan na ang pag-ibig ninyo ay binigay nyo na sa amin. Hindi ho installment, buo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na dumating upang handog ang kanyang buhay
sa pamamagitan ng pagkapako niya doon sa krus. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbigay din ng pag-asa sa amin sa katotohanan mabubuhay kami sa isang bagong buhay. Salamat sa pamamagitan naman ng Espiritu Santo, ibinuhos nga ninyo ang pag-ibig ninyo sa amin. Ang pag-ibig na ito ay magagawa namin dahil sa inyong biyaya na sumasa amin. Ang inyong hinihingi ngayon sa amin ay hindi imposible dahil kayo ang tutulong na makaibig kami una sa inyo at sa aming kapwa. Ngayon, Panginoon, patuloy niyo kaming bigyan ng katiyakan, ng kumpiyansa, na hindi kami mag-aalala, kami matatakot sa pagdadating ng paghukom dahil lang namin ang pag-ibig ninyo ay nasa amin na pamamagitan ng Panginoon Kristo at ng Banal na Espiritu. Gayon naman, tulungan ko rin kami na patuloy na papag-alabin ang pag-ibig ng sa aming puso na mula sa inyo na ipakita din naman sa aming kapwa. Wala kaming excuse, Lord. Hindi namin pwedeng sabihin, hindi namin kaya. Dahil ibinigay na ninyo ng buo ang pag-ibig na ito. At kayo rin naman ang tutulong sa amin na magampanan namin ito ayon sa inyo. Kalooban. Salamat sa inyo. Kayo ang Diyos ng pag-ibig at nakaiibig nga kami dahil sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus.